Magandang umaga po muli. Ako si Jukri. Magbabasa po ng aking ika-13 tarot card na 3 cards reading na babasahin po natin ngayon. Samahan niyo po ako na basahin ang napili na 3 cards. Salamat po. Ito po ang napili natin na 3 cards at tingnan po natin kung ano itong mga napili na cards. Ang una pong napili ay Six of Swords. Six of Swords, sorry po. Six of Swords. Mahirap po talaga itong malabo na ang mata. Okay. Six of Swords. Kita po natin ang isang lalaki na nagsasagwan. May mga swords na nakatusok sa kanyang bangka, sa kanyang harapan. At siya po ay may pupuntahan. Ikadalawa po ay ang Nine of Swords. So siya po ay nakahiga at sa kanyang kama at mayroon pong siyam na swords sa kanyang kaliwa sa may bintana at pakita po natin na mayroong buwan doon sa labas ng bahay. Ito po ang Two of Pentacles. So, meron po isang bata pa pong lalaki, katamtaman ng edad, na mayroong dalawang pentacles na parang tinitimbang-timbang niya. Sandali lang po at ating tanggapin kung ano ang ibig sabihin ng mga cards sa gabay po ng ating Panginoon. Hintayin po natin. Sandali lang po. Ang ating pong natanggap na mensahe para sa 3 cards na to ay para pong kwan po ito, parang pinagpapatuloy ang pagbasa sa OFW, ang sinasabi po nating overseas Filipino workers. Parehas lang po yan sa overseas contract workers. Tinatawag din nating Filipino migrant workers o kababayan na nasa ibang lugar. Yan po ay overseas employment din na tinatawag. So sila po ay tinutulungan ng ating gobyerno, pamahalaan, sa pamamagitan po ng mga ahensya nito, tulad po ng yung tinatawag nating Department of Migrant Workers. At yan pong ating OWA, Overseas Workers Welfare Administration. At yan pong tinatawag nating Philippine Overseas Government Agencies. Okay po. Ang aking pong nararamdaman at nakikita sa simbolo ng Six of Swords ay para po bang ang sinasabi niya ay sa lakas at buong loob ay pumunta ang ating mga kababayan OFW sa ibang lugar o bansa. Dala ang kanyang buong pagkatao, karunungan at kasanayan at ang kanyang mga karanasan. Ang Nine of Swords po ay sinasabi na gagawin ang lahat kahit nag-iisa. Kakalimutan at hindi niya papansinin ang dulot ng kanyang pag-iisa. Ang lungkot o
o ang saya ay para bang ganap po na naglalaho sa gitna ng kadiliman dulot ng pag-iisa. Ang alaala o panaginip ay parehas ang dala. Kapaguran ay parang baliwala lang po sa kanya. Ang Two of Pentacles po, ito ang talagang dahilan ng lahat. Ang dalawang uri ng pera na nahahawakan niya, peso at dolyar, ay dumadaan lang po talaga sa kamay niya. Ito ang bayad sa lahat ng pagod at kalungkutan na kanyang nadarama sa malayong lugar na pinuntahan niya. Ikaw na isang ganap na OFW, isa ka ngang tunay na bayani ng ating bayan, Pilipinas. At higit sa lahat, ikaw ay bayaning may tuturing ng iyong pamilya. Napakahirap talaga ng maging isang OFW. Yung mga nakatapos na nakaraan na sa pagiging OFW, ikaw talaga ay isang bayani. Subalit, malaki ang titiisin at malaki ang tinitiis. Ikaw ay naging OFW dahil sa iyong nararamdaman at sa iyong pamilyang paghihirap dito sa Pilipinas. Umalis ka ng Pilipinas, dala ang kahirapang yan. Subalit hindi mo alam na ikaw pala'y mas todong maghihirap sa ibang bansa. Oo nga, nakakahawak ka ng maraming pera, malaking pera, at ito'y naipapadala mo sa iyong pamilya, ay nandun pa rin ang pag-iisip na paano ba ito? Marami pong nangyari at maraming nagsabi, napakasakit, Kuya Eddie. Subalit sa gabay ng panahon ng ating Panginoon, ang lahat ng pagdurusa ay magiging kaligayahan. Mapapalad ang mga OFW na nakapagpundar ng husto sapagkat ang kaniyang pamilya sobra ang pagmamahal sa kanya. Dahil sa pagmamahal na yan, ang mga OFW natin, ang mga overseas Filipino workers natin ay patuloy ang kanilang pagganap ng tungkulin bilang isang ama, bilang isang manggagawa na hinirang na isang bayani ng bayan. Kayo, mga OFW, ipagpatuloy nyo ang gawaing wasto, tapat, at may pagmamahal sa inyong sarili, sa inyong pamilya, at sa mga taong nagbabayad sa inyong pagganap ng tungkulin bilang isang OFW. Napakaganda ng mga binibigay nyo sa ating bayan, sa inyong pamilya at sa inyong sarili. Ako po si Jukri, nagpapaalam muli para sa susunod na pagbasa ng ating tarot cards. Sana po ito ay maging isang magandang alaala para sa mga OFW at isang pag-asa para sa mga OFW sa ngayon at sa mga magiging OFW po sa susunod na panahon. Maraming salamat po. Bye-bye po. Ito si Jukri, nagsasabi, mahal ko kayong lahat.